Isang pagpupugay sa bawat Pilipinong manggagawa na hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Sa buhay ng mga manggagawa, titignan natin ang isang kwento na isang tao hindi lang trapiko ang nilalabanan araw-araw, kundi pati ang sarili niyang katawan. Ito po ang The Breakaway. Welcome po. So isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kahataw padyak, at ako po ang inyong lingkod, Marlon Feliciano, ang inyong chairperson at executive director ng Hataw Padyak, at malugod ko po kayo tinatanggap sa ikalimang episode ng The Breakaway by Hataw Padyak. Ito po ay bahagi ng ating pagdiriwang ng ating 25th founding anniversary. Ngayong buwan, ang ating tema ay Labor on Two Wheels. Ikararangal nating makasama ang isang ordinaryong manggagawa na may pambihirang kwento ng determinasyon, isang bike-to-work newbie, ngunit isang veterano sa laban ng buhay. Kilala natin si Sir Melvin De La Cruz. Welcome sa Breakaway, sir. Yes, sir. Good evening po. Magandang gabi. Good evening. Kamusta ba tayo dyan? Okay lang, sir. Medyo ito, lumalaban pa rin kahit sa hirap ng kondisyon natin. Kamusta ang adjustment at karanasan mo bilang isang bike-to-work na newbie? Saan ka ba umuwi, sir? At ano ang iyong at saan ang iyong work? Yes, bali ang sa Barangay 28, Dagat-Dagatan, Caloocan City ako umuwi. At saka nagtatrabaho naman ako sa Bagbagin, Valenzuela City. It takes 12 to 13 kilometers every day ang binabike ko para makapagtrabaho. Matagal din yan, sir, ha? Malayo-layo rin ng 13 kilometers. Ano yan? One way yun. One way, sir. One way po. One way. Ayos. So, from barangay, ano yan? Barangay ano sa Caloocan? Barangay 28, Caloocan City. Okay. So, ramdam ko yung drive mo, sir. So, balikan natin yung mismong unang araw mo. Ano ba ang pakiramdam at ano yung tinuturing mong pinakapanalo nung unang beses mong narating yung opisina o workplace mo gamit ang bisikleta? Nung una siguro talagang fulfilling talaga at masaya. Kasi unang-una, hindi ako sanay magbike na mag-isa. Hindi ako kasi weekend bikers ako. Kasama ko lagi si misis ako kay kagrupo ko sa pagbibisikleta. Nung una kong pagbabike na pumasok sa trabaho, yun talagang medyo mabilis. Na-miss ako dahil mabilis talaga siya. Kung magko-commute ako, it takes 1 to 2 hours eh. Pero dahil nagbibisikleta ako, nakuha ko lang siya. Medyo mabilis lang talaga pacing ko rin. Nakuha ko lang siya ng 38 minutes. Yun, malaking bagay talaga siya. Medyo talagang kasiyahan talaga. Tsaka yung fulfilling sa van, sa feeling talaga na sa ganung sa kahit sa ganung kondisyon ko, tsaka mag-isa na ako nagbibisikleta, talagang nakarating ako ng ligtas sa trabaho. Matanong ko lang, sir, if you can share, no? Pero kung hindi pwede, okay lang. Pwede ba malaman? Ano bang eksaktong trabaho mo, sir? Para at least may idea rin yung mga kasama natin nanonood. QA supervisor ako sa isang packaging company, ah, sa Flexo Manufacturing Corporation. 24 years na ako nagtatrabaho doon sa kanila. Tagal na. Yes, sir. Oh. Pero QA, sir. yung planta kasi namin dati sa Malabon lang. Tapos 2023, nilipat sa Bagbagin. Talagang kung sa motor, dati kasi nagmumotor ako. Sa pagmumotor kasi, sa kondisyon ko, medyo mahirap. Kasi lalo pag nasiraan, na traffic, pag inabot kasi ako kasi, pag may Parkinson's ka kasi, limited lang yung oras mo. Yung effect ng gamot kasi may oras eh. It takes 2 to 3 hours lang. Kailangan makarating ka na sa destination mo. Kung maabutan ka ng traffic sa daan, kawawa ka talagang sinaninigas yung mga balikat mo, naninigas yung mga kamay mo.
hindi mo maayos yung galaw mo. Talaga mahirap. Kaya tinigil ko sa pagmumotor, nag-commute ako. O minsan sumasabay ako sa boss ko, ganon. Bigyan mo nga kami ng idea. So, 13 kilometer more or less from your lugar dyan sa Caloocan. Then, going to your work sa Bagbagin. Ano bang ruta mo pagka nagbibisikleta? Para at least magkaroon tayo Yes, ng sir. idea. Yun din ang naging challenge sa akin nung bago ako nagbibisikleta eh. Kasi daming options ng ruta. Pwede ako Malabon dito, magmalabon, Malinta. Tapos pwede na ako MacArthur. Tapos Maisan Road. Sinubukan ko parehas yan kung saan madali at saka saan makaiwas ng traffic o saan na lang mapabilis ako. Kasi nga, oras ang nilalabanan ko eh. Yun, bali nakita ko, MacArthur pa rin talaga. MacArthur ang best way ko, kaya yun ang madalas kong ginagawa lagi, MacArthur, tapos Maisan Road, tapos diretso ng Bagbagin. Yun ang pinakaruta ko everyday. So, yung anong yan, yung rutang yan, sir, yan na yung pinaka-permis mo na biyahe, dinadaanan palagi araw-araw. Yes, sir. Yan ang pinaka-permis kong ruta. Bang mga may share mong ideya, paano ka ba naghahanda papunta sa yung bike to work? Ano ba mga hinahanda mo sa umaga? Pang-umaga ka ba, sir? Yes, O sir. O, rotation? alas 7 yung pasok ko eh. Alas 7 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. So ano bang Siguro sa ang primary talaga na pinaghahandaan ko lagi is yung effect ng gamot. Kasi kailangan pag tumama yung gamot, go ka na kagad. Let's go ka na kagad, parang ganon. Kaya ang timing ng gamot, pag inom ko ng gamot, 1 hour, 30 minutes before ako umalis, nakatake na ako ng gamot ko. Once na tumama na siya, larga na kaagad, alis na kaagad. The same din sa pag-uwi. Ganon din ang timing. Pero sakto lang din naman dun sa advice ng doktor na dapat ganon ang, ang sequence or ganon ang schedule na pag-inom ko ng gamot. napakalaking adjustment niyan talaga pag bago ka nagbibisikleta. Ano ba pinakamatinding nagtulak sa iyo na piliin ang pagbibisikleta? Bukod doon sa binanggit mo na kanina na yung sa condition mo, then hindi kakayanin ng pagka nagmotor ka, mas mainam ang bisikleta. So paano mo ba talagang nadesisyonan na yon, na ah, magbibisikleta na lang ako papunta sa trabaho sa kabila ng mga iba pang mga mode of transport kasi technically pwede ka naman mag-commute. Tapos sabi mo nga, pwede kang maki-ride minsan sa boss mo or sa opisina kung may service kayo, di ba? Pero ano ba yung pinaka talagang ano na sa'yo? Yung Ang nagudyok decision talaga sa akin making. sa pagbibisikleta is nakakatulong kasi sa kondisyon ko na may ganung akong exercise ganung akong exercise yung pagbibisikleta. Kaya yun ang unang-unang nagudyok sa akin na instead na magigising ako ng madaling araw, mas kulang ako sa tulog, tapos magbibisikleta pa, mag-exercise pa, bakit hindi ko na lang gawin ng papunta sa trabaho? Magbisikleta na lang ako para yun ang way ang pag-exercise ko. Yun ang ginawa ko. Tapos pangalawa, yun nga, yung pamasahe talaga mataas kasi. Gumagastos, pag nagko-commute ako, gumagastos ako ng around 150 pesos every day eh. Medyo din talaga, medyo mataas din talaga yung gastos eh nung time na to. Medyo financially kami, unstable, parang ganun, may problema kami financially kaya nag-decide ako kinausap ko si Mrs. Sabi ko, ano kaya gawin ko na lang magbisikleta na lang ako para medyo mas makatipid pa total. Makakatulong din naman sa pag-exercise ko. Instead nagigising ako ng madaling araw para mag-exercise, ito na lang pinaka-exercise ko. Ang ganun. Parang ano, sir, no? Hitting two birds in one stone. Pero napaka ano, no? Napakaganda nung naging transition ng yung decision mo, yung pag-decide mo, no? Talagang pinili mo yung sabay na. Mag-exercise lang din naman ako eh. E di
Magbabike na rin ako. Mas maganda pa sa kondisyon ko, kumbaga. Yes, tama. Ang pagbabike dito sa Maynila, alam naman natin na mahirap para sa mga malulusog na sa pangangatawan. Pero ang kwento mo ay mas malalim na layer ng sakripisyo eh. Ah, balikan nga natin yung nung na-diagnose ka noong kailan ba yan? 2017 17. sa sakit na Parkinson's disease kasi baka nag-iisip yung mga nating mga late nang nanonood eh ano ba yung sakit na pinag-uusapan nila? Parkinson's disease po mga kasama. Imagine niyo nagbabike siya pero meron siyang Parkinson's disease. So paano nito nabago ang takbo ng iyong buhay at yung trabaho? Medyo mahirap talaga siya. Kasi unang-una, yung galaw mo kasi magbabago talaga eh. Talagang pababagalin ka ng galaw mo. Yung dati mong ginagawa, hindi mo na kayang gawin yung kahit ultimong regular na paglilinis na ng isang bagay eh. Medyo hirap ka na pag talagang hindi naka-effect yung gamot. Tapos pangalawa, talagang kailangan ko mag-adjust lalo sa trabaho. Ang malaking adjustments na ginawa ko talaga sa buhay ko na nagkaroon ako ng Parkinson's is lahat ng bagay sa akin ngayon nakaplano. Hindi pwedeng walang plano. Kumbaga, pupunta ka sa trabaho nakaplano. Kailangan inom ka muna ng gamot mo within 1 hour 30 minutes para once na tumama siya, pwede ka na lumarga kaagad. Tapos kailangan within 2 to 3 hours makarating ka na sa destination mo. Lahat ganun, example na ganun, ganun. Tapos pagdating naman sa trabaho, bago mag-off yung gamot ko, makausap ko na yung mga tao ko, maikutan ko na yung mga tao ko, makapagbigay na ako ng instruction for the whole day, or binibigyan ko sila ng instruction, sabi ko, pag may mga questions, message na lang nila ako, o kaya punta sila sa office para mapag-usapan ko anong mga problema o kaya anong mga concerns. Ganun, basta yun, malaking bagay talaga. Yun ang malaking pagbabago talaga pag may Parkinson's ka. Lahat ng bagay dapat nakaplano. Tulad kanina, sir, di ba? Hindi ako pwedeng, medyo na-delay lang kasi nag-lunch kasi ako na heavy yung lunch ko kanina. Medyo pagod at saka gutom galing trabaho. Kaya nag-lunch ako ng, may niluto si Mrs. na nilagang baka. Eh, pag may Parkinson's kasi medyo bawal kasi ang protein eh. Kasi hindi masyadong tumatama yung gamot pag may masyadong malakas yung intake mo ng protein. Kaya gano'n. Eh, napasarap. Kaya medyo na-delay lang tayo. Yun yung isa sa mga example naman na dapat lahat ng bagay is nakaplano dapat pag may Parkinson's ka. Sir, question lang. Medyo naano lang ako. It caught my attention lang. 2017 ka na-diagnose with Parkinson's. Uh, paano ba nangyari yung unang pagkakataon na naramdaman mo na may Parkinson's ka o nagpa-check up ka lang dahil may nararamdaman ka and then the doctor said na nung 2017 na Parkinson's po yan. Paano ba nangyari? Ano bang konting-konting Ah, kwento lang. Yun lang yung pwede yung gusto mo lang share pero walang sapilitan. Kasi ang ano naman natin talaga is bike to work. Pero oh, napakaganda kasi nung istorya mo na ano eh. Ah, ang ano yan, parang ano yun, parang nawawalan ka ng motor ano, 'di ba? movement. Motor movement, 'di ba? Motor control, Yes, parang gano'n sa katawan mo, 'di ba? Parang gano'n ang alam ko diyan eh. Pero paano ba nangyari? Paano ba nangyari na determine or na-diagnose ka ng sakit na 'yan? Paano bang konting kwento lang? Galing akong trabaho, nakaupo lang ako sa bahay, nagpapahinga. Parang may napunit sa balikat ko, sa left shoulder ko, parang may napunit. Ngayon, ginawa ko, pina-check up ko, pina-therapy, kala ko sa pagbabasketball ko lang nakuha. Pina-therapy namin na kumpleto ko yung 12 sessions yata ng therapy, hindi pa rin natatanggal, medyo may kirot pa rin siya. Tapos one time sa isang coworker ko habang naglalakad kami, napansin niya na hindi nag-sway yung left hand ko, hindi nag-sway siya. Kaya sabi niya, sir, hindi na nag-sway yung kamay, yung balikat mo ah. Sa kaliwang, doon ngayon nag-trigger sa akin na kailangan magpa-check up. Yun, nagpa-check up ako, undergo ng mga MRI,
Mga basta lahat ng check-up pinuntahan, tapos may isang doktor na nag-refer sa akin sa PGH. Yun, bali in-undergo ako sa physical evaluation. Doon niya na nasabi na talagang may Parkinson's pala talaga ako, signs, symptoms na ng mga Parkinson's. Alam mo nung una, simpleng punit lang ng ano ba, Yes, litid, shoulder, saka litid parang na parang frozen shoulder lang, pero eventually pala Parkinson's na pala. Parkinson's na pala. Yes, sir. O, Pero ganun, ganun yun. prior to that, meron pa bang ibang sintomas kang naramdaman? Wala, so far, nung time na yun, sir, wala eh. Yun ang unang lumabas na symptom sa akin eh. Hindi nag-sway yung balikat ko, yung shoulder ko, hindi ko ma-sway masyado. Hindi nag-sway pag naglalakad ako. Yun lang naman nag-trigger doon eh. After nun, naglabasa na yung, after mga 1 year, 2 years yata, lumabas naman mga tremors. Mga nginig tulad ngayon, nanginginig yan. Nanginginig. So Hmm. hindi naman siya carpal tunnel, ano? Hindi naman siya carpal tunnel na ganun. Ay, hindi naman, hindi naman. Kasi iba, ang carpal tunnel parang ganyan din yung symptoms. Saka parang ano Oo. rin pala siya, no? Kung titignan mo, parang una kung ano po idadiagnose, kala mo parang stroke din kasi sabi mo hindi magalaw yung balikat eh. Actually, kung stroke na lang, mas okay pa sa akin eh. Kasi kahit na yung stroke, kahit pa paano, may recovery pa siya. Ni Parkinson's kasi, talagang wala eh. Wala talaga, lifetime mo na talagang, lifetime talaga ang gamutan. Tapos hindi siya gumagaling. Talagang, ang laban mo na lang talaga doon is to how to slow down the progression o pag-progress ng sakit. Yun lang talaga ang kailangan mo naman. Kaya yung pagbabike talaga malaking tulong sa akin. Tapos running, bike, malaking tulong sa akin yun. Pag-exercise talaga. Lalo pagbabike talaga, yun ka talaga kasi. Kasi kahit ako nagtaka rin eh, bakit yung ibang may mga Parkinson's in 2 years lang, dumami na yung mga symptoms nila. Medyo mabilis ang pag-progress. Eh sa akin, ang ginagawa ko lang naman, pagbabike lang naman, pag-exercise, running, cycling, ganun na naman ginagawa ko. Bakit laking tulong talaga siya na hindi nagpo-progress. Hindi nag-progress na mabilis, parang ganun. May nag-progress na rin, hindi na tulad ng dati. Kasi yung tremors lang, tapos yung freezing, meron na rin talaga. Kaya minsan sa bibisikleta, at sa pagpipedal, medyo lumalagatok na nga yung bottom bracket eh. Akala nila sira yung bottom bracket ko, hindi nila alam. Delay lang talaga ang pag-angat ng isang paa ko. Ganun yun. Pero okay lang. Nakatakbo kaya. Nilagay ko lang sa malaking gear para isang padjak. Malayo kagad yung narating eh. Di ba? Kasi pag padjak ka ng padjak na mabagalan din naman, pag may Parkinson's ka kasi, medyo sa part ko sa experience medyo nakakapagod. Kaya ang ginagawa ko, sa malaking gear ko nilalagay para isang padjak kagad, medyo malayo kagad medyo may mag-insert ka na ng medyo may kalakasan na yung pagpuan talaga. May lakasan ng pagpedal talaga. Pero yun lang, talagang timing, balance, kailangan lang talaga. Medyo hindi talaga recommended din talaga ng mga doktor na magbabike sa akin. Pero sa sarili ko naman kasi, medyo naramdaman ko naman, kaya ko pa naman siguro. Kaya pinupurso ko pa rin kahit nagbabike pa rin ako, bike to work ko, kaya nagbabike ko every weekend. Bukas actually, nagbabike kami ng kagrupo ko sa ni Mrs. sa Marikina Riverbank yata kami pupunta bukas. Napaka-inspiring ng ano mo, ng journey mo sa pagbibisikleta at saka you were keep on saying na ano you're taking medicines prior magbiyahe. Yung kanina after mong kumain or before tayo mag go into discussion, di ba? So if I may ask lang, ito na yung last part ng tungkol sa siguro sa iyong yung mga part na to. Ah, ano bang mga gamot more or less ang ginagawa mo, iniinom mo? At saka ano ba 'yan? Ano ba ang routine niyan? Every day, every hour, or paano ba? Tapos may therapy pa ba 'yan? May therapy bang ginagawa para sa ganyan? Actually sir, yung therapy ko lang pagbabike lang talaga eh.
Yun lang talaga nakikita kong therapy, pagbabike lang talaga eh. Merong therapy siguro, ang therapy niya lang siguro to relax lang ng mga muscles siguro kasi di ba ang Parkinson's is more sa freezing, may mga freezing kasi ng muscles eh, sa nerves eh. Malaking tulong siguro talaga yung kung medyo may budget ka talaga. Yun siguro pagpa-massage regularly. Sa akin kasi wala tayong budget ng ganun kaya bisikleta lang talaga eh. Kaya nga sabi ko ano eh, cycling is one eh. Is therapy na para sa mga Parkinson's talaga kahit pa paano eh. Yun talaga sa akin. Yun sir, tama yun. Yung pag-inom ko ng gamot talagang one yun. Prior for cycling talaga naka-on talaga dapat. Pero sinusubukan ko rin naman, may mga times naman pag nag-iinsayo ako dito lang paikot-ikot sa lugar namin, tinatry ko na na off ko, walang gamot talaga kasi piniprepare ko rin yung sarili ko kung sakaling abutan ako sa daan. Talagang alam ko kung anong gagawin ko, anong padyak, anong timing gagawin ko. Pinapractice ko rin din naman yung ganun. Pinaghandaan ko rin naman yung ganung bagay. Isang napakabigat na pagsubok yung pinagdadaanan mo, sir. Kasama na yung ano, kanina, 'di ba? Sabi mo, naka-heavy gear ka palagi para lang mas malayo Yes, na sir. yung ano. Ang bigat niyan. Siyempre, Ang araw-araw, bigat yun. ang Ang bigat bigat. niyan. Mas gusto Pero kong heavy gear. Mas gusto ko yung heavy gear kaysa sa maliit kasi talagang ano eh. Ganun din eh. Padyak ko ng padyak, lumalagatok lang. Kala nila sira yung bottom bracket ko eh. kahanga-hanga talaga. Sir, hindi ka sumuko at pinili mo pa rin pumadyak. So, sa kabuuan, although na-mention mo na kanina, paano nakakatulong sa iyo yung pagpedal? Pag-manage mo na yung physical movement mo at nung yung Parkinson, may pagbabago ba sa yung pakiramdam noon? Kasi more or less, sabi mo Yes, nga, sir. kaya Oh, kaya tumigil ka ng pagmumotor kasi sabi mo, bisikleta ang palagay mong yes, sir. solusyon. Napakalaking tulong po sa magaan yung pakiramdam ko pag nagbibisiklet, pag nakapag-bike ako. Napakagaan, sa katulad ko may mga Parkinson's. Pag nakapagbisikleta ako, ramdam ko sa katawan ko napakagaan sa katawan talaga. Tapos yung balanse ko, medyo, medyo okay compare sa hindi ako nagbibisikleta. Talagang napakalaking bagay kaya sa mga Parkinson's talaga hangga't kaya magbisikleta. Go lang, kaya lang mapa stationary bike man 'yan o kung anong klaseng pagbibisikleta. Sa akin malaking tulong sa akin sa experience ko talaga sa 10 years kong may Parkinson's talagang nung natuto ako nagbisikleta ako, ramdam ko sa sarili ko talaga na laking tulong talaga sa akin. Kaya nga sabi ko kay Mrs., sabi ko sa ibang tao eh, hangga't kaya ko magbisikleta na may Parkinson's ako, magbibisikleta talaga ako. Kasi ramdam ko talaga sa katawan ko na ito nagpapalakas sa akin, ito yung therapy ko, ito yung tumutulong sa akin para hindi mag-progress kaagad yung sakit ko. Ganda nung epekto nung ano, sir, no? Nung pagbisikleta. Tunay na medisina ang pagpedal. Parang ganun ang message mo. Real talk tayo. Ang kalsada natin ay hindi perpekto. Yan, no? Ano ba mga dagdag challenges o extra struggles mo sa kalsada kapag may ininda kang ganyang kondisyon tulad ng nito habang nag-ano ka, bibisikleta. Siyempre, ano ba, kamusta ba ang mga kalsada? May nadadaanan ka ba from Caloocan going to Bagbagin ng mga Meron, bike lanes or talagang nakaka-encounter ka ng mga yun pa isa. Yung, alam mo naman, may mga motoristang pasaway eh. Bigla kang gigit-git eh. No? Meron bang pagkakataon din na inabutan ka na ng tremor mo during biyahe? Yung munang kalsada, tapos kung may mga bike lanes ka pang dinadaanan, then ano ba yung experiences mo sa mga motorista at saka yung inabutan ka na ba minsan ng tremor sa kalsada? so far una sa kalsada, talagang challenging talaga kasi alam naman natin kung sino man nakakadaan ng bandang Maisan Road na yan o kay bandang Valenzuela, lubak talagang kalaban natin lagi. Lalo road bike ang dala ko, talagang challenging talaga.
Talagang wag kang kumurap, parang ganun eh. Kasi konting kurap mo lang, lubak ka agad eh. Lalo sa, basta papuntang Paso de Blas. May sunod talagang yun ang sa kalsada. Tapos yun nga naman sa bandang MacArthur naman, yun lang yung mga jeep talaga biglang hinto talaga. Hindi sila considerate talaga sa nagbibisikleta, sa mga nagbibisikleta. Wala silang pakialam na biglang hinto na sila, umaahon ka, biglang hinto sila, talagang napakahirap. Tapos sa mga nagmumotor naman, talagang dati naman ako nagmumotor pero hindi ko rin talaga gawain na talagang harurutan o gigiliran mo talaga mga nagbibisikleta eh. Yung mga na-experience ko rin yan eh. Minsan nga, kapwa siklista ako nagalit dun sa motor na hindi ako pinagbigyan na pagilid na ako eh. Kumbaga, punta na ako ng bike lane, galing akong tawiran, eh marurot pa rin talaga. Hindi ako nagalit yung kasi yun ang kinukontrol ko sa emosyon ko dahil pag may Parkinson's kasi, pag nagalit ka rin sa experience ko, nababawasan yung effect ng gamot ko. Kumbaga kung dapat 3 hours siya tumatama, naka-on ka, pag nagalit ka, maging 2 hours na lang yan, parang ganun. Eh, nung time na yun siguro, mababait yung mga kapwa nating siklista eh. Kasi sila mismo, nakita nila yung sitwasyon. Sila yung nagalit dun sa nagmumotor eh. Kuya, sabi niya sa bahay no, nakita niyo ng pagilid ka na, hindi ka pa pinagbigyan, parang ganun. Kaya nga, sabi ko, yaan mo na lang yan. Importante, walang may nangyari. Yung mga ganung bagay ba? Pero, yun sa mga challenging talaga sa ibang motorista. Tapos yun nga, siguro, yun one din, may mga motorista rin na dapat, yung pag alam nila nagbibisikleta, lalo sa mga ahon, giveaway naman, pagbigyan naman nila yung kasi napakahirap sa mga nagbibisikleta na umahon ka tapos bigla ka pang harangan eh. Di ba? Lalo sa akin may condition pa ako. Pag walang buwelo talagang hirap eh, hirap. Lalo sa bandang Potrero, yung galing ka San Miguel, ahon ka Tapos diyan tapos naka-heavy biglang gear ka. Tapos naka-heavy gear ka, paakyat. kaya nga isa rin yun. Isa rin yun. Pero naman eh, kaso meron talagang wala silang pakialam siguro sa isip ko na nga lang minsan eh. Siguro hindi marunong mag-bike yun kasi hindi niya mapagbigyan ng bibisikla na daan na alam niya nakabuelo na o dapat na ahon yan. Dapat konting konsiderasyon lang sana, mapagbigyan naman nila, di ba? May mga ganung bagay lang. Yun ang mga experience sa kalsada. Sa mga kapo motorista rin talaga. Very admirable ang iyong dedication. So, uh, pero sir, i-shoutout natin ng konti yung mga opisyal natin dyan. Kasi kinuwento mo na eh. Hirap na hirap ka na nga dahil yung iba nga walang bike lanes. Anong area, anong dinadaanan mo? So, from Caloocan, anong ruta mo? Caloocan, MacArthur, Valenzuela, MacArthur Malabon, Highway. Valenzuela. Oh, Malabon at saka tapos Pamaysan. Oh yes, so No, shout out diyan kay kay Mayor West. Mayor Sandoval saka sa MMDA at saka DOTR o baka naman meron tayong mga siklista dumadaan diyan. Wala po tayong bike lane at saka medyo yung mga kalsada sa Maysan ba kalsada. malubak. Yes sir, oh. Shout out po sa inyo. Baka marinig nyo kami. Tulungan nyo naman yung ating mga kapwa siklista. At Mm. ito po ay may challenge na kinakaharap. Mas nagiging challenging pa dahil sa kalsadang depektibo, di ba? So baka Yes. naman po. Isang malaking talagang salute kami talaga sa iyo sir sa katatagan mo dahil sa pinagdadaan mo. Magiging inspirasyon at nagiging inspirasyon ka ngayon sa marami, I'm sure. Inspirasyon sa mga taong may sakit din o may mabigat din pinagdadaanan sa buhay. Well, shoutout muna sa ating mga member diyan na katulad din ni Sir Melvin na meron ding challenging Meron kaming isang member, or dalawa, I think. Yung isang member namin na taga Valenzuela naman, wala yung kanyang, I think, hindi ko maano kung kanang braso. So, Mm. nagbabike siya. Isang braso lang ang gamit niya, isang kamay lang ang gamit niya. Then, syempre, yung tuhod na niya. Then, si ano yan, si
Rodolfo Tong Pajardo. O, shoutout, malapit na mag-birthday yun. July ang birthday niya. Shoutout, happy birthday sa'yo. Then meron pang isa eh. Siya naman isa meron siyang dala laging what do you call this? Saklay. Saklay naman. So, yan, mga ganyan. So, kita nyo, no? Hindi talaga dapat maging maging obstacle or sagabal Lang. yung kapansanan di ba? Yun, kasi ang kailangan lang natin tamang kalsada, konsiderasyon sa kalsada, di ba? Kahit sa hirap ng kondisyon natin, hirap ng buhay, kondisyon, pero tuloy lang buhay talaga. Laban lang. Hindi sumusuko dapat. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Alam mo, marami sa atin ang lumipat sa pagbabike dahil sa hirap ng commute ngayon. Padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. Hato padyak para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hato padyak para sa ating kalikasan. Hataw Padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw Padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw Padyak, para sa ating kalikasan. Hataw Padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go. Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw Padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw Padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. Padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan. Lakas ng bawat tao, sama-sama sa daan. Tulong-tulong, kapit bisig, walang iwanan. Hato Padyak para sa kinabukasan. Pedal to the left, pedal to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hato Padyak para sa ating kalikasan. Hataw Padyak,
One team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go! Daan sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go! Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. Hi, this is Giti Lim. I'm Irina Faro of the Strela PH Foundation. And this morning, we would like to thank the good people of Hataw Padyak. We are so overwhelmed with the show of compassion and also generosity coming from them. We didn't expect this turnout. We were told that they're going to be plenty, but this one exceeded our expectations, the number of people. And also, we would like to particularly thank them for giving what came from their heart. Each one of them put out something that came from their heart, and that touched us a lot. So we would like to say that we are very grateful. This is a big help to our rescues, and we would like to say thank you to the organizers, especially to the heads of Hataw Padyak. More power to you guys, and God bless you. Thank you. Sa kalusugan, tulay ng kalinga. Bawat padyak may puso't malasakit ang dala. Tulong sa kapwa, tulong sa mundo. Hataw padyak, tayo laging panalo. Laging panalo. Pero to the left, pero to the right. Kasama ang bayan, we're ready to unite. For the cause, for the dream, let's make it happen. Hataw padyak para sa ating kalikasan. Hataw padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. People pedal for a cause, let's go! Isang padyak, isang bayan, may pagkakaisa. Para sa kapwa't kalikasan, walang mawawala. One team, one goal, let's all give our best. Hataw padyak, tayong lahat ang susunod na success. Hataw padyak, one team tayo, para sa kalikasan, ating pangako. Padyak ng bayan, sama-sama tayo. One team tayo, ating mundo'y iingatan. Padyak, tara na't sumama. Kalikasan, kalusugan, kalinga sa kapwa. Sa bawat padyak, tayo nagkakaisa. One team tayo, para sa masa, para sa masa. Padyak ng bayan para sa kalikasan, lakas ng bawat